Nagharap-harap sa pagdinig ng Senado tungkol sa extrajudicial killings ang mga opisyal ng PNP at mga kaanak ng mga napatay sa gitna ng kampanya kontra droga. Isiniwalat ng isa sa mga kaanak na mismong mga pulis daw ang supplier ng droga ng kanyang mga magulang na napatay. Pinasisibak na sa pwesto ni PNP Chief Bato de la Rosa ang mga nabanggit na pulis at nangakong iimbestigahan ang issue. Samantala, binatikos naman ni Senator Alan Peter Cayetano ang paggamit sa terminong extrajudicial killings na layon lang daw siraan ang imahe ng mga pulis at ng Administrasyong Duterte. Live mula sa Quezon City, may report si Jam Sisante. Jam? Jessica, nababahala daw si Senador Laila de Lima na baka ginagamit o sinasakyan lang ng ilang masasamang elemento yung war on drugs ni Pangulong Duterte. Kaya naman kanina, sinimulan na ng Senado ang kanilang investigasyon para raw malaman ang katotohanan. Sa kanyang opening statement sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights, ipinagtanggol agad ni Senador Alan Peter Cayetano ang kampanya kontra droga ng Duterte administration. Ipinunto pa ni Cayetano na tila ginagamit ang terminong extrajudicial killings para i-discredit ang PNP at ang administrasyon. People are beginning to feel safe, renewed trust on our law enforcers and government under President Duterte. Next slide. Are we using the term extrajudicial killings loosely to discredit the PNP and Duterte administration? Whether it is the Commission on Human Rights or our dear chairperson, I was hoping that they would educate the people more and the media para hindi sila ma-mislead na lahat ng patay ay extrajudicial killing. Sa pagdinig, humarap bilang testigo si Hara Kazuo, asawa ni JP Bertes na namatay kasama ang amang si Renato habang nasa kustodiya ng Pasay Police noong July 7. Susuko na raw ang mag-ama nang pinasok daw ng 3 pulis ang kanilang bahay at naghahanap ng shabu. Sinaktan daw ang kanyang asawa at maging siya'y tinulak di umano ng mga pulis kahit buntis. Pati ang 2 taong gulang na anak, hindi rin daw pinatawad ng isang pulis. Hinubad niya yung panty ng bata, yung pisngi ng puwet ng bata, ginanon po niya. Dahil? Dahil nandun daw po yung drugs. Halos hindi na raw makalakad ang asawa nang makita ni Hara kinabukasan. Gusto raw nitong magpa-medical dahil binugbog silang mag-ama. Nakunan pa ng GMA News na buhay si JP matapos siyang arestuhin ng mga otoridad sa kanilang bahay sa Barangay 72 Pasay City noong July 6. Dahil ayaw umano siyang hiwalayan ng kanyang amang si Renato, kasama na rin itong nakulong. Ilang oras lang matapos nito, napatay ang mag-ama habang nasa kustodiya ng pulis. Sinugod pa daw po ng mga pulis yung mag-ama para ma-survive. Pero, paano masusugod mo yung mag-ama na binaboy po nila eh? Yung pagkahatak lang ng mag-ama, tapos sinagisan po nila sa sasakyan, hindi naman masusurvive yun. Pero iba ang kwento ng pulis. Ito pang 2 pulis na to, ang kanilang version is, noong ipapasok na nila sa detention cell, itong mag-ama ay... Sa SAID? Opo, sa SAID, sa Station Anti-Illegal Drugs Office, ay nangagaw po ng baril. 2 beses na raw inaresto si JP sa pagsusugal ng Cara Cruz at minsang nahulihan ng shabu. At sa parehong pagkakataon, humingi daw ng areglo ang mga pulis Pasay kaya nakalaya ang asawa. 30,000 para sa 2 insidente. Ang mga pulis na ito rin daw ang kumuha sa mag-amang Bertes noong July 6. Sa sariling otopsiya na ginawa ng Commission on Human Rights sa mag-amang Bertes, lumalabas na may tig-3 tama ng baril ang mag-ama. Si JP raw sa panga, dibdib at tiyan. Si Mang Renato sa ulo, dibdib at balikat. You don't have to kill now with 3 gunshot wounds. You just have to neutralize. Because these 2 people are inside of their territory. Sa police stations lang po yun, ma'am eh. And in fact, bago ito binaril, meron ng mga fractures ito eh. So, it's very unlikely na talagang nang-agaw itong 2. Ngayong umaga, hinain ng reklamong murder sa 2 pulis Pasay na sina PO2 Alipio Balo at PO1 Michael Tomas. Pahaharapin din daw sila bukas ni Police Director General Ronald Bato de la Rosa sa Senado. Dahil po mayroong namatay. Alam ko po, medyo kinakabahan din po kayo, ano? Ay, Hindi naman po lahat na pinapatay ay murder. We all know that under the revised penal code, killing is either homicide or murder. Yun po pinakapunto ko. So bakit po murder
at hindi homicide. Yun po ang findings ng ating mga investigator. Actually po ma'am, sabi ko nga sa inyo, nandito na po ako. Pero sabi ko, yung mabigat ng kaso, ang i-file nyo sa mga pulis natin, just to show that we are not tolerating kung may mga wrongdoings po ang ating kapulisan. Emosyonal namang humarap sa Senado si Mary Rose Aquino, isa sa mga kaanak ng mga napatay umano sa kampanya laban sa droga. Sa harap ng Senate Committee on Justice and Human Rights, inamin ni Mary Rose na tulak ng droga ang kanyang mga magulang na sina Rodelio at Rosalie Campos. Ang kanila raw supplier, mismong mga pulis. Pagkatapos po nila raid yung mga nahuli po nilang shabu sa mga tao, mabebenta po nila sa papa ko. Papadeliver din po sa mga kasama nilang asset. Doon ay nagdadala sila ng drugs para i-repack ng mga magulang ko. Kadalasan ay doon din ang pot session ng mga polis na yan at naka-uniforme pa kung mag-drugs. Totoo ba ito? Totoo po. Pupunta po sila sa bahay, tas aakyat po sa taas. Pinabababa po kami nila mama. Tas makulit po kasi ako, aakyatin ko. Nakikita ko po doon nagre-repack sila mama at si papa. Tas gumagamit po yung mga pulis na yan. Ayon kay Mary Rose, asset ng Antipolo Police ang kanyang ama. Desidido na raw ang mga ito na tigilan na ang pagkakasangkot sa droga pero napatay sila noong June 20. Bago mapatay ay ipinatawag daw ng Antipolo Police ang mag-asawa para mag-remit ng pinagbentahan ng droga. Nakapag-text pa raw si Rosalie sa kapatid. Sabi niyo po sa tito ko, pag hindi, bako-bako nga po yung text pag di na daw po sila nakauwi, si Rabi lang daw po nagpapunta sa kanila at nagpatawag. Tapos pangalawang text po, sabi niya sa tito ko, Duko, pag namatay kami, ang papatay sa amin ay si Hong. Sa pagdinig, binanggit ni Mary Rose ang apelyido ng ilang pulis na ito. Rabe, Gamad, POT Torres at Hong. Ipinatawag na raw ni Bato sa Campo Crame ang mga nabanggit na pulis at kanyang pag-iimbestigahan. Effective today. I-relieve ko yung mga tao na yan, ilagay ko sa admin holding unit. At pakandakan ko ng investigation ng IAS. Kung mapoprove nga lahat ng tao dyan, lahat ng pulis dyan sa Antipolo involved sa drugs, buong police station tanggalin. Pagtitiyak naman ng PNP chief, wala raw kinalaman ang liderato ng PNP sa mga patayan na labas sa mga police drug operations. Base sa tala ng PNP mula July 1 hanggang ngayong araw, umaabot na raw sa 1,067 ang mga death under investigation o yung mga napatay na hindi dahil sa police operation. 268 dito ang natukoy na ang mga suspect at nasampahan na ng kaso. I believe you sir. Pero nga, since wala kayong kinalaman dito, why is it happening and why are we allowing it to happen? Pwede nyo naman sir, bigyan ng directive yung mga PD ninyo na pagka hindi nyo nahinto yung mga vigilante killings na yan, i-relieve ko kayo. Pwede yun sir eh. Pwede yun. Pwede sir. Pero hindi nyo pa sir na bigay yung order na yun. Unfair din sa aking commander kung right there and then tatanggalin ko sa dahil sa death under investigation. Nakikita ko na maganda yung takbo nila. Natutuwa yung mga tao dahil safe na sila sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga kalsada. So, well, babalance ko po. Hindi raw layunin ng Senado na pigilan ang kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte. Pero nais daw ng mga senador na masigurong nasusunod ang tamang proseso at nirerespeto ang karapatang pantao. Hindi state-sponsored. Ang pinakamalapit lang sa parang nakondo ng pulis, yung involvement ng PO1, PO2, PO3 and one chief inspector kasi merong nakapangalan doon, yung sa Antipolo, na merong chief inspector na allegedly involved. But then, yun nga, kailangan imbestigahan ni General De La Rosa yun. Jessica, ipapagpatuloy bukas yung pagdinig ng Senado at una raw pagsasalitain si PNP Chief Bato de la Rosa para mapaliwanag niya ng mas maayos yung panig ng PNP. Jessica. Jam, sa lahat ng nag-transpire sa maghapon o buong umaga ba, hanggang alam ko hanggang mga 2 o'clock nagtapos yung hearing. Ano yung pinakamatindi o pinakamalaking pasabog? Jessica, sorry. Jessica, sorry, medyo nagka-problema lang doon sa override natin, so hindi ko marinig ngayon yung tanong. Naririnig mo na ako ngayon, Jam? Okay, mukhang hindi po tayo.
Yes, naririnig mo na ako, Jam. Yeah. Medyo bumalik na. Yes, Sa Jessica, lahat- bumalik na. Pwedeng pakiulit. Sorry. Yes, sa lahat ng nag-transpire sa buong umaga hanggang mga 2 o'clock kanina, ano yung pinakamatindi o pinakamalaking pasabog? Jessica, kung tutuusin, kumbaga yung iba dito narinig na natin dati na meron daw allegedly mga cops involved in extrajudicial killings. Pero kumbaga, I guess yung pinaka malaking pasabog for us and testimonya ng isang witness na sinasabi na talagang yung mismong pulis daw ang nagsusupply ng drugs doon sa kanyang mga magulang. Kasi narinig natin yan, pero I think ngayon lang talaga yung nagsalita ng ganon under oath sa isang public investigation. Kumbaga yung minsan lang yung ganitong nagtapang na magsalita ng ganoon, knowing pa na napakatindi ng suporta ng administrasyon doon nga sa kampanya ng pulis laban doon sa droga, Jessica. Isa pang interesting pala, Yes, Jessica, isa pa interesting doon yung mga binigay na figures ng PNP. Sinabi nga nila na 712 daw yung mga napapatay so far sa legitimate police operations. Pero di hamak na mas marami pa dito yung mga napapatay outside police operations. So maabot na rin ng 1,000 plus. So yun talaga nakakabahala yung figure na yun, Jessica. Ang inaantay kong matanong kanina kay General De La Rosa, yung kanilang predicament sa PNP, no? Paano kaya yun? Kasi itong PNP ang naatasan na magsugpo nitong drug problem, hulihin yung mga drug pusher, yung mga drug user, etc. Pero lumalabas din sa hearing ngayon na yung pulis mismo, sila rin ang part of or major part of the problem. Yes, Jessica, parang nagulat nga rin. Sinabi rin mismo ni PNP Chief Bato na nagulat din siya doon sa ibang testimonya ng ilang testigo kasi sinasabi nga na bahagi nga talaga ng problema yung PNP at nangako naman siya na talagang iimbestigahan niya yung mga ito dahil hindi raw niya tinotolerate yung mga scalawags nga doon sa kanilang hanay. Nakita rin naman natin sa mga nakaraang press con ni PNP Chief Bato talagang nagagalit siya kapag talagang pulis yung mga involved doon sa krimen. So sinabi naman din ng mga ilang senador na naniniwala naman sila na hindi talaga, kumbaga hindi state-sponsored o wala namang basbas ng top leadership ng PNP yung mga nangyayaring involvement ng ilang pulis sa baba. Pero yun nga, dapat doon itong aksyonan kasi hindi raw pwedeng, kumbaga hindi mahirap labanan yung war on drugs kung yung ilang tauhan doon sa baba, kumbaga sangkot mismo doon sa illegal na droga, Jessica. So bukas ang aabangan ay ang testimonya ni General De La Rosa. Maraming salamat sa iyo. Yes, maraming salamat sa iyo, Jam Sisante.